Gandang gabi, B. Kasama mo pa rin na DJ B-Boy Bibo para sa ating BB Time tungkol sa usaping ex na pero kinakausap pa. Pero baka naman kasi may valid reason kung bakit kailangan pa rin ng conversation. Di natin alam. Di tayo sure. So sa ngayon, try naman natin pakinggan yung perspective ng isang tao na minsan ay nagmahal, nakipaghiwalay at nanatiling may komunikasyon sa dati niyang relasyon. So i-welcome natin ang makakasama natin for tonight. Hello ate! Hi po, DJ B-Boy. Hi! Pwede ka ba magpakilala, edad, at kung ikaw ay taga saan? Okay, I am Aya, 23, from Cavite. Wow, tut 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 tururut. Biglang sumayaw sa radyo, no? Aya, meron ka bang jowa sa ngayon? Wala, it's complicated. Same. Same. Pero nagkaroon ka na ng ex before, di ba? Tama ba? Yes, nagkaroon. Ilan na yung naging ex ni Aya? Actually, 3. Siya yung last, syempre. Siya yung last so far. So ilang years kayo na tong last mo na to? Ito ba yung pinakamatagal mong relationship? Siya yung pinakamatagal at minahal ko ng sobra, ganun. 8 years kami 8 years! Ilang taon na ulit si Fatima? 23? Yes, 23. So 15 years old kayo nung naging kayo? Tama ba? 40. 40? Nung 14 ako, nagpo-pogs lang ako. Samantalang ikaw nagsisimula na mag-establish ng long-term relationship. Ganon si Aya. Hindi ko na-expect yun. Oo. Huy Aya, sabi ni Kuya Joshua. So 8 taon, di ba? Long-term relationship, kagaya nung pinag-usapan natin kahapon. So Aya, matanong ko lang, ano ba yung naging cause ng breakup ninyo? Kasi 8 taon, hindi madaling buwagin yan, hindi madaling tapusin yan, ha? Oh, actually, hindi niya maamin pero nag-cheat siya sa akin. Oh. Parang asaya ko pa. Oh, actually. Samantalang ako Pero paano mo nalaman na nag-cheat siya? Paano mo na-confirm? Kasi magkasama kami sa house. Then, ayun. Live-in? Parang, actually, hindi naman. Kasi sila yung nagsusupport ng studies ko and kailangan ko magstay doon sa kanila. Okay. And then, syempre, same device kami na ginagamit. For example, yung laptop or yung PC. Then, nakalimutan niya i-log out. Then, doon ka nabasa. Anong nabasa mo? Pwede mo bang i-share sa amin? Parang nag-share lock si girl ng location niya. Then, pinuntahan niya. Sabi ko, ay, ito na yun. Then, syempre, dahil magkasama nga kami sa bahay, nakikita ko yung phone niya. And lumalabas yung name ni girl na nagte-text sila ng umaga, tuwing gabi, gano'n. Kapag randomly na nakikita ko yung phone niya sa tabi-tabi, gano'n. Grabe no, ang lakas ng loob nung ex ni Ate Aya. Imaginein mo, sila na magkasama na magka-live-in na sa iisang bubong, nagawa pa ring lokohin ng gano'n-gano'n na lang. What if, or what more, kayong LDR? Nanakot na mga relasyon na, na iba yung topic. Yung mga LDR dyan, kabahan na kayo. Nahuli sa pamamagitan ng Sherlock. Diba? So, Ate Aya, after ng breakup ninyo, syempre hindi naman agad-agad yan na wala na agad usapan. Diba? Meron pa yung mga negotiations na nagaganap na sasabihin mo, ganito yung mangyayari, ganito yung settlement natin since galing tayo sa isang bahay, ganito yung magiging hatian ng ganito, ganyan. Diba? So, nagkaroon pa rin ba kayo ng seldom communication nitong ex mo na to? Oo, pero ako yung laging kumakausap sa kanya. Like, yung ginagawa ko before na ipag-prepare siya, ginagawa ko pa rin yan kahit mag-ex na kami. And kahit alam kong may bago na siya. Parang, parang gusto ko pa rin kasing sabihin na ang tawag doon, parang gusto ko pa rin sabihin na ako yung mas better dun sa bago ko. Alam niyo mga baby, we're hearing right now is the perspective of someone or an ex na patuloy na kumakapit kahit alam niyang meron ng bago yung ex-partner niya. Pero syempre hindi naman kasi sila totally naghiwalay dahil lang sa mutual yung feelings na ayoko na sa'yo, ayoko na rin sa'yo. Diba? Walang settlement na gano'n eh. Hindi siya mutual feelings na nag-settle kayo na sasabihin nyo na ayaw nyo na sa isa't isa. Hindi eh. May nagloko kasi dito eh. May kumbaga merong isang taong naiwan on the air. Merong naiwanan sa ere, which is si Aya yun. Kaya nandun pa rin siguro siya dun sa stage kung saan kumakapit pa rin siya doon sa guy.
'Di ba? Kasi si Guy naka-move on siya, sabihin na natin na okay na siya kahit hindi siya kausapin ni Aya, kasi nga meron na siyang bago eh. Pero paano naman tong si Ate Aya na bigla na lang iniwan sa ere? 'Di ba? Kaya siguro andun pa rin yung urge, yung drive nitong ate girl na to na si Aya na paglingkuran pa rin o gawin pa rin yung mga bagay na ginagawa nila noon nung magkasama pa sila. Matanong ko lang, magkahiwalay na ba kayo ngayon ng tirahan, Aya? Ganun pa rin kasi hindi pa ako graduate. Until now. Sa kanila pa rin ako nakatira, yes. Until now, magkasama pa rin kayo. Yeah, konting tiis na lang. Okay, so talagang, wait lang ha. Ini-imagine ko, iniisip ko mabuti, sinisink in ko sa akin kung paano nangyari yun. Kasi yung parents niya, yun yung nag-i-sponsor ng studies mo, tama? Yes, opo siya. Sila. Oh, kaya mas naging complicated yung setup. Imaginein mo mag-ex na kayo, pero magkasama pa rin kayo sa isang bubong. Pero anong take ng parents dun? Na alam nila or aware naman sila na hindi na kayo magjowa, may bago na yung anak nila, pero yet, andyan ka pa rin sa piling nila, sa poder nila. Actually, okay lang naman sa parents. Parang tinuring na rin akong totoong anak kahit ganun. Kahit ganun yung sitwasyon namin. Pero naririnig mo ba sila? Are they hoping na sana magkabalikan pa rin kayo ng anak namin? Sana kayo pa rin sa dulo? Ganyan. Nung una, nung parang hoping pa rin ako. Pero nung along the way kasi nare-realize ko na parang ayoko na talaga sa kanya. Then sinasabi ko yun sa parents siya para maging transparent ako na ayoko na, ganyan. Para aware din yung parents na ayaw mo na talaga. Kasi ayokong mamaya mag-expect sila in the end. Pag bumalik yung anak nila sa akin, gusto ko pa rin. Siyempre, sinasabi kong ayoko na. Ngayon pa lang. Okay. So, sa parents niya, okay lang na ipagpatuloy nila yung suporta sa'yo kahit na hindi na kayo? Yes, ganun. Parang baby girl lang. Alam baby mo, girl. ito talaga yung sinasabi natin na kapag swerte ka sa jowa mo, malas ka sa biyanan. Pero kapag malas ka sa jowa mo, swerte ka sa biyanan. Diba? Hindi talaga pwedeng swerte ka sa jowa mo, swerte ka rin sa biyanan. Bihirang-bihira po yan. Yes. So Aya, ato naman, paano yung setup ninyong dalawa ngayon sa bahay? Since alam mong may jowa na siya, ganyan. Syempre, for sure, magdadala din niya ng girlfriend niya sa kanila, diba? Pero sa tagal na naming break, hindi pa niya nadadala yung girlfriend niya dun sa house. Ganda ni nila. Ate Aya. Walang papalit, walang tatapat. Ako lang yung pwedeng dalahin dito. Ako lang yung pwedeng ibahay. pero kung dadalahin niya, syempre okay lang naman na sa akin. Parang wala na yung sakit. Parang gusto ko na nga makipag-friends dun sa bago niya eh. Ganun na yung feeling ko ngayon. Hindi na ako galit, wala na. Kahit ano. So, very casual na lang. Kayong dalawa, paano kayo nag-uusap? Paano kayo nag-i-interact? Nag-uusap lang kami pag may hahanapin yung isa't isa. Okay. Ganon. Like, asan na yung pakialam ko? Ganon. Asan na yung pakialam ko sa'yo ulit? Sa nga nila pag yun. Mga ganon. Parang ganon. Kasi, basta yun na lang, pag may hahanapin kaming gamit na hindi namin makita, ayun, tsaka lang kami nag-uusap. So, very casual talaga. Ikaw, hindi ka ba na-awkward? Na syempre, sabihin na natin, no? Wag nating i-sugarcoat na ikaw lang yung hindi talaga nila kadugo sa bahay na yan. Hindi ka ba na-awkward minsan na parang, halimbawa, sa hapagkainan, ganyan, sabay-sabay silang kumakain. Tapos, ikaw alam mong dati ka lang karelasyon ng anak nila, tapos ngayon hindi na, pero nandyan ka pa rin. So, anong nafe-feel mo, Aya? Hindi ko siya nafe-feel kasi hindi siya pinaparamdam sa akin. Parang, pagkakain kami, ganun pa rin, may konting kwentuhan, nagtatawanan kami. Pero hindi namin naiisip sa isa't isa na mag-ex kami. Feeling ko kasi sa sitwasyon namin ngayon, magkapatid na lang kami. Parang ganun yung pakiramdam ko. Kalain mo yun, magjowa noon, magkapatid na ngayon. Grabe yung transition. Step sis. Sis, asa na yung pakialam ko, sis? Ganun na yung setup nila ngayon ng ex niya. Nakakatuwa naman. Nakakatuwang isipin kasi bihirang-bihira yung ganitong setup. Bihirang-bihira yung ganitong scenario. Pero last few questions, Aya. Ano naman yung take ng parents mo about this? Parents ko, parang ganun din. Casual lang din na kapag uuwi ako dito. Pero hindi na sorry, may dog. Yung ba ex mo? Charot. Nag-iingay yung ex mo, Aya. Charot. Yung dog. Sorry, nakalabas yung dog. Ayun. Yung parents ko naman, okay na rin naman sa sitwasyon ko. And sinasabi ko na rin naman na
may gusto rin akong iba ngayon, gano'n. Nice. Para hindi sila mag-expect na siya pa rin yung gusto ko, ano. Syempre, Correct. it's a no na. Oo. So, sa ngayon, ano na ba yung nilook forward ni Aya? To be a better person. Wow. Pang Miss Universe pa ba? Hindi, nilook forward mo ba na after your graduation, after mo makagraduate is finally makakalipat ka na rin, makakapag-solo ka na rin, or makakabalik ka na sa parents mo, ganon? Oo, syempre, nilalook forward ko yun na after graduation, alis na ako doon, mag-start ako ng buhay ko, babalik ako sa parents ko, or kung hindi man, syempre, mag-start ako ng sarili ko. Alam mo, Para medyo nakakalungkot isipin para dun sa part ng parents nung nagpaaral sa'yo, nung ex mo, no? But then, wala, yun naman talaga yung purpose and aware naman talaga sila na nandun ka para lang pag-aralin nila. I mean, para pag-aralin nila, which is a big deal talaga para sa'yo kasi malaking tulong yan sa future mo, Aya, no? Pero ayun, if that's the case, talagang kailangan nilang tanggapin yung realidad na one day after mong graduate, after nila gawin yung mission nila para sa'yo is you have to go along or go alone with yourself. Diba? Yeah. So, Ganun na. Aya, last na, ano yung message mo doon sa ex mo? Kahit na hindi na kayo. Okay. Hi sa ex ko. Wala akong masabi sa'yo kasi everyday naman kita nakikita. Pero kung dadalhin mo yung bago mo doon, okay na para sa akin. And napatawad na rin kita. Oo naman, bahay namin yun eh. Bahay nyo naman yun eh. Choice mo yun eh. Diba? Pero yun nga, wala na sa akin yung ginawa mo, okay na ako, masaya na ako kung anong meron ako, and may nagpapasaya na rin sa akin. Ay, ganda. Aya, ganda. And para dun sa bago niya, wag kang mag-alala, hindi ko agawin sa'yo na yan. Oo, ganun yun. Ganun yun, kanya na yun. Ex na ako, nagawa na namin Oo. lahat noon, uulitin na lang yun na sa'yo ngayon. Diba? Aya, ano namang message mo para sa sarili mo? Hi, Aya. Di ba ganun? Alam ko super nasaktan ka last year and naka-move on ka na ng 2023 and ngayong 2024, alam ko mas magiging okay ka, mas magiging better ka, mas magiging strong ka. And syempre, nakilala mo na yung taong para sa'yo at papakasalan mo. Ay! Charis. Joke lang. Ayun. Naging better si Aya. Mas magiging better si Aya ngayong 2024. Yun! Ayan, maraming salamat, Aya, sa pag-share ng story mo. Alam mo, medyo nabitin kami, medyo nabitin tayo, but siguro next time, elongate natin yan, extend natin yung kwentuhan na yan kung ano yung gusto mo pang i-share at pag-usapan. Dahil si Totoy Bato ay kasalukuyang kinikilig dito ngayon sa labas. Ayan. Oo, natuwa si Totoy Bato sa natuwa si Totoy Bato sa storya mo, no? Ayan, maraming salamat, Aya, sa pag-share ng story mo, and dawa lahat ng goals mo, lahat ng gusto mong gawin right after your graduation maisakatuparan mo. 'Di ba? Para rin sa ikabubuti mo, syempre. Yan. Maraming salamat, Aya. Maraming salamat. Ayan, mga bibi, dahil nga medyo bitin na tayo sa oras. Gustuhin ko man na marami pang sabihin, marami pang talakayin, pero hindi na po talaga kaya. Ayoko naman mag-extend dito hanggang 1 o'clock, di ba? Ayan, may mga ganyan talagang kwento minsan na hindi natin ninaakala na madalas nahuhusgahan natin. Di ba madalas nasasabihan natin na ano ba naman yan? Napagtataasan natin ang kilay without knowing na meron naman talagang purpose beyond kung bakit nangyayari o kung bakit nagagawa yun. Kagaya ni Aya na nakakausap pa rin yung ex niya, hindi dahil gusto niya pa rin mahalin yung ex niya. I mean, siguro nung una nangyari yun. Kasi normal yun lagi mo nakikita yung tao, nakasama mo yung tao for the longest time under one roof. 'Di ba? So normal yun yung maghahang ka pa rin doon sa nakasanayan ninyo. But then, Aya choose to move forward. Sacrifice din kasi yung nakikita mo yung taong mahal mo na masaya na sa iba, di ba? Sobrang sakit nun sa pakiramdam, sobrang bigat doon, but yet, Aya surpassed it. Di ba? Ayun naman yung kagandahan doon na wala nang ibang motibo si Aya kundi tapusin na lang yung pag-aaral niya, di ba? So, yun.
Sana mas mahaba pa yung oras natin, kaya lang sabi ni Kuya Joshua, last minute na daw. Well, anyways, BB, nakasama mo DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Kung nabitin ka sa ating usapan, pwede naman nating ituloy yan sa aking social media platforms, ang ating lambingan, kwentuhan at harutan. I-search at i-follow nyo lamang po DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Nakasama mo mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time. Muli ako ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo. Dito pa rin sa stasyong huntahan ng mga young and fresh, ang 101.1. Yes! Yes, the best. Good night, BB. Mwah, mwah. Sleep well. Wag mo na i-chat yung ex mo. May bago na yun.